Naku guys, eto na naman. Eto na naman ho, si Rokita. Nagsalita na naman. So, sabi niya dito, ibasura ang impeachment case versus VP Sara dahil di lahat ng senador ay abogado. E di nilaglag mo na si Bato, si Bungo, si Robin Padilla. Dahil di naman mga abogado yan. O di pagsabihan mo sila. Pagsabihan mo si Bato, Bongo, tsaka si Robin Padilla. Roque, di ba? O, ikaw yung abogado, ba't di ka tumakbo? Di ba? Di ka tumakbong senador. Tumakas ka, no? Kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka mananalo. Ganon. Ganon lang yan. O, pakinggan po natin yung sinasabi ni Harry Roque. Karamihan ngayon ng mga politiko, hindi mga abogado. Karamihan daw sa mga politiko, hindi abogado. Pati ka na lang umuwi kasi rito tapos tumakbo ka. Tumakbo kang senador para may mga abogado ng mga senador tulad mo. Di ba? Harapin mo muna yung kaso mo. Di ba? Ganun lang yan. Tuloy. So hindi lang batas ang pagbabasihan ng desisyon ng mga senador. Sila ay policy makers, hindi talaga 100% lawyers. Hindi sabihan mo si Bato at saka si Senador Robin Padilla na una pa lang hinaharang na nila itong impeachment. Ano ba? Sila naman yung si Bato nga Kaka-start pa lang ng pandinig ng impeachment. Di-dismiss na nga kaagad Hindi pa nga napapakinggan yung trial Hindi pa nga napapakinggan yung ebidensya kung totoo ba ito o hindi. So gusto na kaagad i-dismiss. 'Di ba? Hindi pa na-umpisahan, hindi pa na trial, pero gusto na i-dismiss. 'Di ba? Dapat sabihan mo yung mga alagad nyo. Tuloy natin. So ang importanteng sagutin ng mga senador, ito bang impeachment complete na ito, ang pagpapatuloy ba nito? Ito ba'y makakabuti sa bayan o hindi? Yes, makakabuti. Ikaw naman. Makakabuti kasi ang tagal na ho namin inaantayan. Ilang buwan na ho namin inaantay yung impeachment na yan. Dahil dyan ho, malalaman ng taong bayan kung totoo ba talaga kung saan nagamit yung pera na ginastos sa confidential fund. Ngayon, Roque, kung yan ho ang paraan para malaman ng taong bayan, ba't ipagkakait? Ba? Dapat lang matuloy na ang impeachment kasi ang tagal na po yan Dapat lang matuloy ang impeachment dahil matagal na po yan. Inaantay namin ang kasagutan. So, Roque, kung wala namang kasalanan ho ang amo mo, kung wala namang mali sa pinaggastusan, mas babango sa tao. Diba? Kung tama ang pinaggastusan niya. Ngayon, mukhang desperado na kayo Mukhang talagang desperado na kayo na hindi ituloy itong impeachment. Di ba nga, bloodbath? So ano ba talaga? Bloodbath o matutuloy o hindi? Parang takot na kayo Sa mga pahayag nyo, parang natatakot na kayo na matuloy itong impeachment di ba nga sabi nyo bloodbath, tapos wala naman kayong kasalanan, bakit kayo matatakot? Ito na yun. Diyan natin malalaman lahat. Pag walang kasalanan si VP, mas lalo siyang makikilala ng mga tao, mas lalo siyang pagkakatiwalaan ng mga tao. Kasi maayos niyang ginastos ang confidential fund niya. Katulad yan, sinasabi ni Ted Filon. Diba? Anong sabi ni Ted Filon? Kapag hinarap ito, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte, mas lalo siyang babango sa tao kung wala siyang kasalanan o walang mali sa paggastos niya sa confidential fund. Ganun yun, Harry Roque. Tuloy natin yung sinasabi niya Secondary po, kung tama ba yung mga paratang.
Kaya nga may ebidensya Ibig sabihin, may mga matibay na ebidensya na hawak ang Kongreso, yung mga nag-file ng impeachment sa kanya. So, paano natin malalaman niya kung hindi nyo itutuloy itong impeachment? Diba? Oh. Tsaka wala ka naman sa posisyon Kaya kung ako sa'yo, harapin mo na lang yung kaso mo. Unahin mo yung sa'yo bago pakialaman yung kaso ng amo mo. I-absuelto mo muna lang yung kaso mo bago mo pakialaman yung sa amo mo. Kasi ito, ang tagal na inantay ito ng taong bayan. At hindi lang to. May mga matibay po na ebidensya ang Kongreso, yung mga nag-file ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Ngayon, kung wala namang kasalanan, lalabas naman yung totoo. Diba? At makikinabang kayo. Alam mo bakit? Walang mali sa ginawa ninyo. Hindi, mas lalo siyang babango. Mas lalo sa makikilala ng mga tao. By 2028, hindi, mas babango kayo, mas makikilala kayo. By 2028, di ba? Kung magagamit nyo pa, ngayon pa nga lang, nangangampanya na kayo. Bakit hindi ito yung gawin ninyo? Para makita ng sambayan ng Pilipino na talagang wala kayong kasalanan, wala talagang kasalanan si BP Sara Duterte. Wala siyang kasalanan sa paggastos ng confidential fund. Ganun lang yan. Kung ito hindi nakakabuti sa taong bayan, dapat yan ibasura habang maaga pa. So, hindi daw ito makakabuti sa taong bayan. Anong hindi makakabuti? Roque, makakabuti ito sa taong bayan dahil alam mo, mababawasan ang mga korap na nasa gobyerno at matakot ang gusto pang gumawa ng mali sa pera ng taong bayan. Masampulan ba? Para madala itong mga iba pang mga nagtatangka pang gamitin at lustayin pa ang pera ng mga Pilipino na binabayad sa tax. So yun na lang, Roque. Diba? Kaya huwag mong sabihin na hindi makakabuti ito sa taong bayan. Makakabuti ito sa taong bayan dahil ang tagal na ito inantay ng taong bayan na marinig ang kasagutan ukol dito sa confidential fund. Diba? So yun lang naman yun Pag natapos yan, kung sinagot na ba ni BP Sara yan noon pa, sana hindi na umabot sa mga ganitong sitwasyon. Hindi na umabot sa impeachment. Kung nasagot ni BP Sara Duterte, di ba nga wala kayong kasalanan? Bakit kasi walang mali sa ginawa ninyo sa paggastos ng confidential fund? Bakit hindi man lang sinasagot? Di ba? Yung mga katanungan ng Kongreso, ngayon nandiyan na sa impeachment, gusto nyo ibasura. Kung yan ang paraan para sumagot si BP, huwag yung harangin. Dahil yan ang lalabas ang totoo lahat. At malaman ng taong bayan kung talaga bang mali siya o may ginawa siyang mali. Kung alam ang batas, paano ka magdedesisyon? Wala ganyang requirement. Hindi mo daw alam yung batas, paano ka magdedesisyon? Sabihin mo si Senador Ruben at saka si Bato. Diba? Kasi sila lang naman yung mga pinaparinggan mo na mga hindi abogado Parang parang dito mga kababayan sa part na ito, mukhang natatakot na sila na talagang tuloy na ang impeachment trial. So, gumagawa na sila ng issue ngayon para ito maharang. Diba nga, ang dami nilang nilabas ngayon na kung banatan nila si BBM, yun po pala, strategy lang pala lahat yun. Diba, pumunta ng Australia, nagpa-presscon, so kung ano-anong binatawan salita, nagbenta pa ng bahay. So lahat yun para ilihis ang issue about dito sa impeachment. So walang nangyari. Sigaw pa rin ng taong bayan, tuloy ang impeachment. Tuloy na. Requirement pag senador, hanggang presidente nga, hindi required ng college degree. Kaya tignan mo yung ating presidente, wala man ng college degree. Ayan. Wow, ang galing. Walang college degree. Ang galing naman. Kaya ikaw, may college degree ka dahil abogado ka. Tingnan mo ginawa mo.
Inabuso mo ang kapangyarihan nyo dati. O, ngayon, asan ka na ngayon? Di ba? Tumakas ka. O, alam mo, Roque, mas hahanga ako sa'yo kung harapin mo ang kaso mo. At harapin mo at patunayan mo nung wala kang kasalanan. Maging kagaya ka sana ni Laila Dilema. Ngayon si BBM walang degree na may nagagawa sa bansa. Masakit lang talaga sa mata. Naiinggit lang kayo kasi siyempre si BBM may nagagawa sa bansa. Kayo, nung panahon nyo, naku, wala man lang kayo na itulong. No? Tuloy. Kamot ang ulo kapag meron sigalot, kay Bagyo, kay Gera, mantakin mo, sabihin mo na. Kay Bagyo, kay Gera. Kayo nga Di ba? Sa panahon nyo nga, nung may mga bagyo, ano ba nangyari? Isang linggo na, wala pang ayuda na nakarating sa mga nasalanta ng bagyo. Samantala si BBM, wala pang bagyo, nandun na yung mga ayuda antabay na ibigay na sa mga tao. Sa inyo, wala, nga. Dali natin. Magtago na lang kayo sa OFW nung nagpuputo ka na sa gitnang silangan. Nagpuputo ka na daw sa gitnang silangan. Pero, hindi nila alam, si BBM tahimik lang. Tahimik lang na nagbabasid ang kanyang tauhan para maiuwi ang mga tao dito sa Pilipinas. Di ba? Agarang inuwi ng ating Pangulo. Tapos, may natanggap pa, 150,000. Saan ka pa? Ano sa inyo dati? Pamasahe pa nga. Pamasahe pa ng, ng mga nasa abroad Sa inyo dati, di ba? O kay BBM, mayroon pang 150,000 panimula para sa mga kababayan natin na inuwi, na naipit dun sa gera. Diba? Tuloy. Ang napakalakas na bagyo, nagkamutan naman ang ulo, anong gagawin natin? Kasi nga, wala man lang disiplina para matapos ang kanyang college degree. Kahit nagkamot ng ulo, pero may action, may nagagawa. Pag kumamot ng ulo, ibig sabihin, may pakiramdam at may iniisip kung ano ang gagawin. Ay isa naman sa inyo, puro lang salita, puro pagmumura. Ano nangyari? Nagawa nyo ba? Nagawa nyo ba dati yan? Hindi. Sa panahon ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, meron ba kayo nababalitaan na mga kababayan natin na nasasalanta ng bagyo na nagugutuman? December lang, 6 na bagyo ang dumaan. Mayroon bang nagreklamo na nagutuman sila? Wala. Nung panahon nyo meron, bagyong Odette. Di ba? Tuloy natin. Kasi pag ikaw may college degree, at least alam mo kung paano mag-isip. Hindi mo man lang alam kung ano ang aktual na solusyon, pero alam mo kung paano mag-isip nang sa ganon, ikaw ay makarating sa isang solusyon. Tingnan mo ikaw, may college degree ka. Kaya ayan, yan ang nangyari sa'yo. Nandiyan ka sa dahig. Ay, nako. Ganyan po yung may mga college degree daw. Tumatakas. Ang galing Ang lupit naman. Yan daw yung may college degree. Tumatakas. Tinatakasan ng kaso, mga kababayan. Ang lupit. Pag wala kang college degree, wala kang ganyang disiplina at kakayahan. Wow, ang lupit. Wala college degree, wala ka daw kakayahan at disiplina. Cheng. Ikaw, alam mo na yan. Sa sarili mo. Lahat na sinabi mo, back to you guys. Bumalik naman lahat sa iyo Lahat naman yun, ugali mo Yun lang yan. Shoutout sa iyo, Ari Roque Bye-bye.